Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay si Mr. Clean. Joke lang, Senator Bato. Ikaw talaga. Ngayon, nakakangiti na si Senator Mr. Clean. Di ba? Ngayon, maluwag na, nakatulog na siguro ito ng mahimbing kasi mukhang maganda na yung mga namumutawi sa kanyang mga bibig. Pero nung mga nagdaang araw mukhang ang lalim ng mga lines niya sa noon niya. Saka yung noon niya, nahanapan ko baka tumubo na isa sa buhok niya. So yan po ang ating pag-uusapan. It's all about Mr. Senator Ronald Bato de la Rosa. Sir Dudong, happy ka na ba? Nagkaon-kaon ka na ba ng steak, Dudong? Pero bagong lahat, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagpapa-super thanks, super chat at super stickers. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong blessings. Ganun din po sa ating mga bashers. May God bless you all. So eto na nga po mga kababayan. Unahin lang po natin itong nakita natin sa politico.com.ph. Nabunutan ng tinik. Akala ko nabunutan ng buhok. Tinik pala yung tumubo sa ulo ni Senator Bato. Kayo naman, akala ko buhok Yung pala tinik. O binunot niya na. Clean shaving na ulit siya. Ang kintab na ng ulo niya. Yung utak niya nabuo na, hindi na two pieces. Nabunutan ng tinik. Bato lauds Marcos for bold statement versus ICC. Bold statement na. Nakita mo ba nakahubad siya? At pag naririnig nyo yung bold ay yung bastos niyan. Porno yan no. Hindi, tanga. Ibig sabihin ng bold, yung nagpakita ka ng katapangan. Ganon. Hindi katapangan, pakita mo yung sarili mong hubad. Oh my God. So, eto na po kasi nung nakaraang araw, talagang si Senator Bato lungkot na lungkot. Sabihin nyo na kasi sa amin, be man enough, Mr. President. Ikaw ang aming presidente. Mga ganun-ganun pa yung lintayan niya. Kulang na lang puntahan niya talaga si presidente sa palasyo kung nasaan man ng presidente. Sabihin, oy, ikaw nga nito. Paliwanag ka sa akin. Akala mo siyang presidente, kupal. No? O ngayon, sabi nga, bold, mukhang singing na siya. Oh yes, I'm happy today. Oh yes, I'm happy today. O diba? Ay, Bato. Ha? Baka ang kanta nito yung kay Miley Cyrus yung The Climb. I can almost see it. The dream I'm dreaming. There's a voice inside my head that I could never make it. Every step I'm taking, every move I'm making, I'm lost without direction. But I'm gonna get right. Ba to? Ganun ba? The climb? What? Where are you going to climb? Climb to ICC? Ay, ewan ko. Eto po. Sabi dito, after expressing frustration with President Marcos Jr., Senator Ronald de la Rosa heaped praises, talagang nag-utter na siya ng mga magagandang pananalita sa ating presidente. Kasi nagsalita ng presidente, I will reiterate this for 100 times. O sabi ni Bato, ay putik, galit na si kumpare. Wag na nga, sige, anuin ko na lang. Bawi ako, bawi. Ayan, on the chief executive after getting the assurance that the government will not cooperate with the ICC's investigation into the drug war. De la Rosa lauded, talagang pinapurihan
the President on Wednesday for saying that government agencies will not cooperate with HCC representative who will visit the Philippines. Quote, I salute, o ngayon sumasaludo na siya. I salute the President for that bold statement of protecting our sovereignty. Isang siyang presidente na may isang salita. Thank you, Mr. President. Tignan nyo. O ngayon, sinong mas paniniwalaan mo ba to? Ito? O si Ninong BBM? O gag ka kasi, nagpapaniwala ka dito sa nag-iisa lang ang bayag. Hindi ka tiwala to, iisa lang ang bayag eh. Hindi pa nga nagpaputok ng baril yan. Di ba? De La Rosa said he earlier asked the president to man up to his promise to not let the ICC probers enter. After being bothered, nababothered sa news. Talaga. Bobo ka talaga, naging senador ko pa. Ang sarap mong batukan. That investigators were still welcome to the country despite the government's non-cooperation. The senator said he will not cooperate with the ICC investigation the same way the government will not assist the ICC probers looking into the previous administration role in the thousands of suspects killed by police in the war on drugs. Quote, the stand of government is not to cooperate. Who am I to cooperate with them? Correct. Kaya magtigil ka na kasi. Sobra ka kasi. Masyado ka nagpapaniwala sa iisa lang ang bayag. Eto pa. Mga kababayan ito. Isa pa sa mga rason niya, no, na bakit siguro siya nakapagsalita ng ganon. Ito sa GMA News Online. Bato, takot ako makulong dahil kawawa ang mga apo ko. Yun naman pala, may rason naman pala eh. Para sa mga apo, no questions asked dyan, no? Kahit na sino naman, takot makulong, lalong-lalo na ikukulong ka ng mga banyaga, hindi naman pwede yun. Even though siguro may sangkot siya dyan, pero Filipino citizen pa rin yan. We have to protect our own. Tayo na lang ang prosecute sa kanila. Dapat kayo dyan, yung nag-iisang bayag na sundalong ampaw, yung mga kasamahan mo, mag-withdraw na lang kayo sa ICC ng kaso. I-file nyo dyan sa atin kasi our court systems are functioning. From the highest court to the lower court, it is functioning. Nagwa-wonder nga ako, Mr. One Only Yagbols and Ampaw Rice. Bakit kayo nag-file sa international community? No? Ano ang nasa isip nyo? So kayo ang mismong bumastos sa ating korte. Hindi po ako against na sampahan nyo ng kaso ang Duterte at yung mga cohorts nila. No? Ang ayaw ko, bakit kayo sa ICC pumunta? Meron naman tayong korte dyan. Ganun na lang ba ang panuntunan? Na binastos nyo, binaypas nyo ang court system natin. Hindi sa kinakampihan ko tong Duterte. No? Ang gusto ko, sige, prosecute natin, patunayan natin kung totoo mali yung sinasabi ninyo. Para may hustisya rin doon sa mga nabiktima ng mga hindi dapat i-EJK. Kaso dapat sa korte natin muna. Diba? Binaypas ninyo kayo ang may kasalanan. Ito na lang po, quote niya. Takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apo ko. Hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka dun sa Hague. Correct. Tama naman. Okay siyang makulong sa Pilipinas. Kasi pwede siyang madalaw, di ba? May visitation. Iba malay mo, i-commute pa siya ng presidente, di ba? I-pardon siya, clemency. Kaso sa international, may clemency ba doon? Ang tanong, saan ba nagawa ang krimen? Unang-una, we have a fully functional system, court system. Hindi sa ulitin ko, hindi ko kinakampihan ng Duterte. Pero sana maganda kung ma-prosecute sila sa ating bansa. Kasi yun din ang karapatan nila. Lahat po tayo may karapatan kasi yan ang nasasaad sa konstitusyon. Pero ang mali nila Trillanes, no, yung One Balls and Ampaw Rice, pumunta ka agad sa international community, nag-iingay kayo. Wala. Sakang tanong, kung sakali man yan, mabigyan ng warrant of arrest, sinong magdadala kay Bato
kay Duterte, sa mag-ama na yan, kay Go, saka iba pa sa dahig. Sino? Ikagulo kayo dyan. Di po ba? O, baka magbarilan na lang kayo. Di po ba? Tanga-tanga kasi sila Trillanes eh. Kala nila puro kayo sa banyaga yan ang nakakaasar sa inyo eh. Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. Kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Kawawa rin yung misis mo. Ikaw naman. Pinabayaan mo na yung misis mo. Loko ka rin Mr. Ajax eh. Loko to. No? While he said he's afraid to go to jail, De La Rosa maintained that he did nothing wrong. Bakit lahat ba ng nakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin meron akong nakomit na kasalanan, no? O yan. Okay? So, yun ang sabi niya lang. No? Natatakot siya na makulong dahil di niya na makita yung mga apo mo. Paano kaya yung asawa niya? Di ba? Ay nako, Senator Bato, komedyante ka talaga. Dapat naging aktor ka na lang, Dapat nagpatulong ka na lang kay Robin, kay Lito Lapid at kay Budots, paano maging artista eh. Bagay na bagay pa man din yan, no? Si Bato, no? Bagay siyang yung komedyante tulad nila Benji Paras, di ba? Yung suntok-suntok na gano'n. Weh, ay ewan ko. Eto pa. Teka muna. O ngayon, Senator Bato, kampante ka na. Ha? Na yung ninong ko, ha, Senator Bato, napagbigyan ka. Ha? Pero, wag mo nang gagawin ulit yun, ha? Nabastusin ang aming presidente, na i-call out siya in public, na pinalalabas mo na walang isang salita ang presidente namin, na hindi mo kayang suportahan ng presidente hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. No? Huwag kang maging spoiled brat, ha? Huwag kang selfish. No? Nakakawalan ka ng respeto. Buti na lang nagsalita ang presidente. Kung ako ay presidente, hindi ko muna sinagot eh. Papatayin muna kita sa stress. Paiikutin ko muna ng paiikutin yung tumbong mo. Aasarin kita. Sabihin ko muna, no comment. Get back to me in 1 week. Para si Senator Bato, makita nating mamayat. Di ba? Kung ako kay presidente, kay Ninong, sabihin ko muna sa nagtanong, you the one who you asked the question. Take note on this. Get back to me next week and I will answer your question. Yeah. Get back to me. I'll give you my number. Call me back in 1 week time. Kasi ang purpose mo, bigyan mo ng leksyon si Mr. Ajax. Hanggat wala siyang, kasi di ba si Bato, sabi niya, talk to us. Para alam naman namin ang gagawin namin. Be man enough. I'll tell you my answer in 1 week time. Get back to me. Or I'll get back to you. No? Whatever comes first. Ganon ang point nun. Kung gusto mong mang-asar, no? Talagang ipabalisa mo si Bato, yung hindi na siya makapag-isip, hindi na siya makatulog, namayat na, hindi na makakain. O sabihin mo ngayon yung sinabi mo, I will reiterate this for 100 times. So yun, at least, nabigyan mo ng leksyon. Pero pasimple lang. Di ba tama, mali? Sana ganun muna ang ginawa ni Pangulong BBM eh. Since kinall out ka naman na in public, sige, pagbigyan kita. Pero hindi ngayon. Ikaw naman muna rin ang yung bang umikot ang tumbong mo hanggang sa talagang di mo na makayanan, ikaw na ang tatawag sa akin. Di ba ang ganda sana no? Nakita natin na namayat si Senator Bato. Ano kaya nangyari? Baka may sakit mo. Ikaw Senator Bato joke lang. I-message mo ako, Senator Bato. Ha? Meron akong paraan para mamayat. Para mamayat ka, alam mo gawin mo? Yung may tinutusok ako pang diabetic. Baka pwede ka na rin.
Okay, punta tayo dito sa last article natin mga kababayan. Inaasar lang natin si Senator Bato. Ikaw kasi Bato, tinan mo, nabira kita tuloy. No? Next time ulitin ko. Kung pwede, i-private mo na lang muna. Ha? Bago ka maglilintaya. Pero ano ka rin napaghalatang authoritarian ka rin. Masyado kang militar. Yung pagka-militar mo lumabas Pero ang ginawa mo ng kalokohan ay presidente. Biri mo, former general ka, sundalo ka, pero hindi mo ginalang ang commander-in-chief. Bastos ka ha? Dapat i-recall ka ng AFP tapos si court martial ka Gago ka Binastos mo ang commander-in-chief. Di ba kung pwede lang yun no? Okay, next article natin. Last one. De La Rosa says Filipinos backing ICC probe do not love this country. Oy kayo. Oy kayo nang nagsasabing. Yung mga nagsasabi daw na ano ba to? Mga welcome ang ipapasokin ng ICC. Pasok ICC. Ayan sabi. Yari kayo. Yari kayo. Yung gusto nyong papasokin ng ICC ha? So, eto daw po mga kababayan, yung mga Pilipinong gustong papasukin ng ICC sa ating bansa. O anong sabi ni Bato? Senator Bato de la Rosa on Wednesday expressed disappointment over Filipinos backing the ICC investigation into the previous administration drug war, accusing them of surrendering Philippine sovereignty to foreigners. Oy, kayo daw. Kumbaga, pinagkakanulo nyo na ang soberanya, sinusuko nyo na daw. Eto pa, sabi niya, quote, ewan ko, bakit itong mga bleeding hearts? Uy, mga bleeding hearts pala kayo gustong isurrender yung ating soberanya doon sa foreign bodies. Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country. Gusto nilang bastusin yung ating mga korte. O, ayan, di ba? Ayan ang sabi niya. Di ba? Ang ating korte ay gumagana. Bakit naman ganon ang pag-iisip natin? Uy, ano iniisip mo? Ano ba iniisip mo? Ikaw nga ang nag-isip ng masama sa aming presidente. Kaya kayo mga kababayan na gusto nyo daw papasukin ang mga ICC investigators mga surrendery. Hindi niya po sinabing traidor. Surrendery. Surrender ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Eto pa matindi. Kayo kayo talaga Kayo ang may kasalanan, kayong mga pasok ICC. Eto. Siguro ang dapat ang mga Pilipino na ito, kayo daw na mga surrendery sa ICC ay pakantahin natin ng 1,000 times ng Bayang Magiliw para matuto silang magmahal ng bansa. Ay, 1,000 times daw ng Bayang Magiliw. Mali na naman to. Bayang Magiliw ba, Senator Bato? Okay. Bayang Magiliw 1, Bayang Magiliw 2, Bayang Magiliw 3, Bayang Magiliw 4, Bayang Magiliw... Hanggang umabot daw kayo ng 1,000 times. Senator Bato, militar ka. Retired general ka. Hindi mo alam yung pambansang awit ng Pilipinas. Hindi po Bayang Magiliw. Ano ba talaga? Ano ba ang national anthem natin? Ha? Bayang Magiliw o Lupang Hinirang? Ano ba talaga, mga kababayan? Talaga, pag si Senator Bato, minsan natatawa na lang ako no? Ano ba talaga, Senator Bato? Ha? Philippine National Anthem. O ano? Ano ba talaga? Lupang Hinirang Senator Bato, mali ka na naman dito. Kaya tuloy pinagtatawanan kay Bayang Magiliw, Bayang Magiliw. Ano bang laman ng Bayang Magiliw mo? Hindi naman po sa binababoy ko ang ating pambansang awit. Sabi niya Bayang Magiliw O sige, maglatag ka ng lyrics niyang Bayang Magiliw. Kakantahin ko. Ang alam ko, Senator Bato, gusto mo bang sabihin,
Lupang hinirang. Yun po yung titulo ng ating pambansang awit. Mali ka na naman. Komedyante ka talaga. Aloko ka. Kaloko. Kaloko, mga kababayan. Kaloko. Kaya kayo daw ng mga surrendery ng soberenya, mga supporter ng ICC investigators papasukin sa bansa, hindi kayo nagmamahal sa ating bansa. Papaawitin niya kayo ng 1,000 times na bayang magiliw. Hahanapin niya pa lang yung lyrics niya. Mga bastos daw kayo sa mga korte ng ating bansa. Ayan na, kasi napagbigyan na siya. O ngayon, may isa pong bumira sa kanya. Yung si TikTok Queen. Yung nandun po sa kongreso. Ayan o. Anong sabi nitong si Raulo Manuel? Bumanat. Pabiktim masyado. Hindi naman pang-aapi ang investigasyon. Ano tawag doon, Manuel? Pabiktim. Swerte pa nga ni Senator Dauto dahil binibigyan pa siya ng due process at pagkakataong magpaliwanag. Di tulad ng libo-libong mga Pilipino, lalo mga kabataan na pinatay sa pekeng gera kontra droga dahil ang pinaghinalaan ng mga pulis. Oy Manuel, magbigay ka nga ng datos ng mga numero ng kabataan na pinatay sa droga ng pulis na educate, ha? Ayan o, inaasar niya po si Bato. Tingnan niyo po yung larawan na yan. O di ba nagkasagutan na yan dati? Napagalitan si Manuel kaya bumawi si Manuel. Sabi niya, sige mag-congressman ako, yariin kita. Pabiktim ka daw kasi Senator Bato. Pero, paalala lang sa inyo, kayong mga ICC welcomers, ICC surrendery ng soberenya ng Pilipinas, unang-una, hindi daw kayo nagmamahal sa bayan. Binabastos nyo ang ating korte, mga bastos kayo. At pangatlo, awitin nyo ng 1,000 times ang bayang magiliw. Ako, inawit ko na 5 times, hanggang doon lang po. Hindi ko na kaya. Bayang magiliw, bayang magiliw. Oy, naipit. Teka muna, sira yung plaka. Hindi po pambambastos, ha? No? Kasi to loko to si Bato Ang bayang magiliw. Lupang hinirang. Ano ba talagang di? Nabisaya ako kaya bayang magiliw. Ganun. Basta walang bastusan ng national anthem. Igalang po natin ang ating national anthem. Ha? Bayang magiliw. Perlas ng silanganan. Alab ng puso. Sa dibdib mo'y buhay. O, ganun po yun. Lupang hinirang. Yan ang, Senator Bato, baka yung bang gusto mong ipaawit sa mga ICC advocates, surrenderies? Tawag ko, surrenderies kaysa sa advocate. O kayo po mga kababayan, kung masasabi ninyo, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.